as early as now dahil hindi natin alam at wala rin tong indications kung kailan pwede talaga exactly mangyari. Ngayon po ba naghahanda na yung OCD kasama yung mga yung health buong health system natin para hindi siya ma-overwhelm kung mangyari man po Ganito po. ito? Ganito po. Kailangan maunawaan natin mga kababayan. Tatlong level kasi yung dapat nating paghahanda. No? Yung unang level, ito talaga ang overemphasize namin ho talaga. Yung structural engineering solution. Talaga yan po ang pinaka-importante. Mapapababa lang po natin yung maaaring bilang ng mga mamamatay kapag ho ang mga struktura talagang mahigpit pong sumunod, at least yung mga bagong itatayo. Yung mga dati na pong nakatayo, yan, malaking pagsubok po yan, malaking challenge sa atin pare-parehan. Paano magkakaroon ng inspeksyon, paano magkakaroon ng retrofitting, hindi naman libre yan. Yan ang napakalaking dapat nating pag-isipan dahil lalo na private sector po karamihan dyan. Ano? So yun ang unang level ho talaga na magliligtas sa atin. Yung pangalawang level, ito po yung paghahanda naman, ito yung reaction. Kasi yung una, prevention ho yun, mas importante, parang sa sakit, naririnig natin, ang prevention ay mas maganda, mahalaga, kaysa sa reaksyon, sa paggamot. Ano? Subalit, dun sa paggamot naman, yung reaction, habang lumilindol na, yan po yung mga drills, exercises, simultaneous earthquake drills na ginagawa namin every quarter. Dun po sa tanong nyo, yan sa pangalawa po yan po yung reaction, pagtugon. Ang mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan, at least every 3 months, pinagsasama-sama po namin yan. Ang hindi po nakikita ng tao yung paghahanda po ng pamahalaan sa komunikasyon, paano ang mobilization ng ating mga logistics. Ibig sabihin, ang assumption namin, yung mga bridges, mga tulay, maaring nagbagsakan yan dahil sa study po, sa pag-aaral na ginawa po na binanggit po sa kahapon sa pagpupulong. Sang-ayon po sa 2004 study na yan, more than 120 bridges, mga tulay, magko-collapse. So, ibig sabihin, isolated tayo sa bawat isa. So yung pagtugon dyan, galing sa mga ibang probinsya na iniimbita rin namin lagi, na yung tutugon ng mga puwersa natin at mga responders from LGUs, galing sa ibang probinsya, may mga assignment po sila, saan sila particular na pupunta at paano sila makakapunta ron. Hindi po pwedeng di sila magkakakilala. Kaya paulit-ulit po yung drills po na yan. Ang nakikita po natin sa mga pag-uulat, sa mga video, sa TV, ay yung pong the cover and hold. Hindi po nakikita natin yung pong paghahanda sa likod po nito ng mga ibang ahensya ng pamahalaan kasama ang mga nasa private sector. May mga kasamahan po kami from the mining community upang pahiramin tayo ng mga heavy equipment kung sakasakali. At yung mga radio groups, ibig sabihin, pag nawala po, pumalya ang ating usual digital telephones, yung mobile phone, yung regular landline, ang next step namin ay yung satellite-based phone. Pero pag yan ay pumalya pa rin, yung mga UHF, DHF po ang ating aasahan. Ganun po yung paghahanda. Subalit, gusto pa rin nating palawakin yung mga nai-involve at least sa private sector. Minimum man lang kapag sila sa the cover and hold. Para sa kanilang minamahal sa buhay, mag-usap-usap sila, paano ba to? Pupunta ka sa ilalim ng lamesa na matibay, wag yung salamin. Saan kayo tatakbo? Meron ba kayong go bag? O kung nangyari ito na habang nasa eskwelahan ang mga bata o ang magulang nasa opisina, paano gagawin po nila? Pinag-uusap po dapat po yan. Ang pangdulo naman po, yung pag-responde ng pamahalaan, ang last line of defense, again, reaction po yan. Ibig sabihin, kahit po anong pagpapakabayani ng ating mga puwersa, ng mga kasundaluhan, police, including Bureau of Fire, ay darating sila maharahil after one day, swerte na kung ilang oras nandiyan na sila. Kasi maaaring Metro Manila, siyempre, kumbaga nga, sa salitang tao lang din naman, maaaring kami po mismo, baka unahin po namin ang ating mga pamilya. Siyempre, normal po yan eh. So, kaya kailangan practicein po yung manggagaling sa ibang lugar at yung international communities, may mechanism din po yan na lagi po natin nire-review, hinahanda upang kung sakali, darating po sila, kagaya po nung ginawa natin ngayon sa Myanmar nung 2 years ago sa Turkey. Ganun po, pero sa level po ng mga mamamayan, buhay po nilang pinag-uusapan natin. So, dapat tulungan po nila yung sarili din po nila. At again, going back, sa first level of defense sa mga struktura, nakikiusap tayo talagang paulit-ulit sa ating mga kasamahan sa local government unit
Opo. Lalo na yung bibigay po ng mga construction and occupancy permit.